Sa buhangin, tanaw na ng mga batang pawikan ang kanilang magiging tirahan. Sa kanilang unang hakbang, kitang-kita ang pag-uunahan na makarating sa dagat. Pero bago pa man sila makadampi sa tubig, marami nang nakaabang. Nahihirapang mang makalangoy ang iba dahil sa lakas ng hampas ng alon. Walang sumusuko. Lalo na't ito ang simula ng kanilang paglalakbay sa napakalawak na karagatan. Malayo-layo pa ang lalakbayin ng mga batang pawikan na ito. Pero kahit marami silang bumabalik sa dagat, isa lang o halos walang nabubuhay sa kada 100 hatchling o bagong pisang pawikan. Sa kanilang paglaki, marami pa silang pagsubok na harapin tulad ng banta na dala nating mga tao. Sa Taytay, Palawan, malayang nakakasama ng mga residente ang mga pawikan. Isang tawag lang daw nina Sharon, Empoy, Juan at Tatay Bert. Lumalapit agad ang mga ito. Sila rin ang nagsisilbing tagabantay ng mga pawikan. Sa kalayuan, may isang pawikan na nakakuha ng kanilang pansin. Noon lang daw nila nakita ito sa kanilang lugar. Halatang may edad na at hindi makalangoy ng mabilis. Sa kanyang pagdayo, tila humihingi ito ng tulong. Parang may kakaiba sa ano niya, bungangan niya, kaya pinasundan namin. Napansin nila na may nakapalupot sa leeg at flippers nito. Wow, kawawa. Na puluputan yung leeg niya ng ano, nylon. Hindi siya hirapan siya makaano, kalangoy. May nylon. Payat na siya, nagpayat hirap na. May kawil siya. May sakit. Balot din ng lumot kaya mas mahirap lumangoy ang pawikan. Kung hindi matatanggal ang nylon, pwedeng malunod at mamatay ito. Malaking pagsubok ang kinakaharap ng mga pawikan sa karagatan. Sa Taytay, Palawan, isang pawikan ang namataan ng mga residenteng nanghihina at puno ng lumot. Nang linapitan, nagulat sila sa nylon na nakapalupot sa katawan nito. Ang nylon ay posibleng galing sa mga naiwang gamit ng pangisda sa dagat. Sinubukan tanggalin ni Empoy ang nylon. Nang matanggal, inobserbahan nila ang pawikan
kung kaya nitong lumangoy. Pero bumagsak ito sa buhangin at halos hindi na gumagalaw. Binantayan nila ito ng halos 1 oras. Nang makapahinga, unti-unti itong umangat sa tubig at dahan-dahang lumangoy palayo. Ang mga pawikan madalas na biktima ng mabasura. Sa Davao City, may nadatnan akong pawikan na dumumi umano ng plastic. Dinumi niya ito. Ito yung mga plastic na sandbag. Parati nating pinapaalala na yung mga plastic na tinatapon natin sa dagat, nakaka-harm yan sa mga marine life natin. Pagdungaw ko doon sa lugar, may nakita kong malaking pawikan, ano? Meet Kadayawan, isang olive ridley sea turtle. Nakita raw ng mga mangisda si Kadayawan na nanghihina at papalapit sa kanilang bangka. Kaya dinala siya rito sa rescue center. Ang problema lang niya, lumulutang siya. Yes. When you first got itong si Kadayawan, ano siya? May appetite ba siya or walang appetite? Wala, as in wala, totally wala. Tapos, Ayaw kumain, so force feed. Doc Joanna and I, we want to find out what is the possible cause of its buoyancy problem. So, ang pinaka naisip namin is i-x-ray, tapos pwede natin silipin sa loob. Dinala namin si Kadayawan sa animal clinic at kinunan ng dugo para malaman kung may iniinda siyang sakit. Mas mahirap to dahil sa kapal ng leg nito. Kakapalin lang natin, we'll just do a blind extraction. Sumalang din ito sa x-ray o radiograph para makita kung may hangin o nakabara sa kanyang bituka. This is our marker, this black part here. Ito yung kanyang bituka. Ito yung spine niya. This is air. Yes, it's an air. Yan hangin niya, no? That air shouldn't be there. Yes, Madalas nagkakaroon ng intestinal gas o hangin sa bituka ang mga pawikan. Sa tuwing nakakain sila ng mga foreign body sa dagat tulad ng mga basura. Pero dahil maraming taon na ang nakalipas mula nang ma-rescue si Kadayawan, mahirap nang makita ang totoong dahilan kung bakit nagkahangin ito sa katawan. Next na tinignan namin is yung beak niya, no? Pagbukas namin ganun, may masangsang na amoy. Na-realize ko na napakakapal na mineralization of calcium deposits or tartar na nag-build up sa upper and lower beak niya. Kasi nga, artificial masyado yung pinaglalagay niya. Wala siyang mga corals na inunguya, wala siyang mga seaweeds na dinadaanan. So there's nothing to brush its teeth. Tinutubuan ng mga bakterya yan, kaya ang baho. Hindi normal yung smell na yan eh. Base sa resulta, normal ang dugo ni Kadayawan. Pero dahil hindi namin matukoy kung bakit lumulutang pa rin ito, mananatili muna siya sa pasilidad. Tatlo sa 7 species ng pawikan sa buong mundo ay endangered o nanganganib ng maubos. Dahil kasabay ng kanilang paglalakbay, ang buwis buhay na pagsuong sa dagat para mabuhay. Kaya makiisa tayo sa darating na World Sea Turtle Day. At tulong-tulong tayo na gumawa ng paraan para gawing payapa ang kanilang paglalakbay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.